Hindi ko alam ibig sabihin ng tryout. Pumunta ako ng DS. Pag yung sasakyan mo, merong Sandeda sticker, basag. Kaya kung may sasakyan ka noon, lagyan mo muna ng letran. Lapit sa akin. Okay ka? Opo. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Sino nagbansag sa inyo ng Mr. Cool? Saka bakit alam Mr. mo, Cool? maraming, I think it was si Sir Quinito Henson. Okay. Siya talaga. Siya naman taga-bansag ng mga players, mga monikers. Kung bakit, di ko rin alam. siguro, nung tinanong ko, at lagi sa akin tinatanong din, bakit Mr. Cool? Nakapagsabi rin sa akin kasi, nakakashoot ka naman big shots pero parang wala lang. Parang trabaho lang. Hindi ka tulad na, di ba? Iba pag nakakashoot, talagang kulang na lang. Sumir ko. Talaga natin yung intensity. Sasayaw pa, ganyan. Ako parang cool lang. Pagka-shoot, okay, pumasok. Tama. Cool. Yung trabaho mo, parang i-shoot yun. Actually, ikaw, si RDO, I noticed, ikaw ganun din. Kahit big shots, hindi siya, cool lang. Meron kasi may player kasi na minsan mas doon niya nilalabas yung niya eh. Di ba? Yung parang emotion niya. Yes! Di ba? Meron may iba talagang relax lang. Trabaho lang yan eh. Di ba? Parang normal lang yan. Siguro kung makakashoot ka ng yung mga tsambahan na talagang binalibag mo sa napakalayo pumasok. Yun, baka pwedeng gumano ka. Pero yung pinapractice mo naman, na-shoot, big shot, nagtatalunan yung mga kakampi mo, ikaw, okay. Pero sa lahat ng mga binigay na nicknames, yun yung pinaka-stig, Mr. Cool. Yes, Tapos si Sir Quinito pa, kasi napansin ko, nung tumatagal, medyo parang tinatamad na yung nagbibigay ng nickname kasi ginawa nilang Flying A, gano'n. Kinukuha na sa pangalan. Buti nga walang Mr. Clean dati. Ha? Buti walang Mr. Clean dati. Kung naglaro ko yun, si Mr. Clean. Kailangan Mr. Clean. Si Panot nga ako eh. Pero meron na rin cool dati na itong mga School Cat. Cool Cat. Si Cortez. Si Cortez, ganun din kasi parang... Yes. Tapos Cool Mouse. Cool Mouse. Ay, hindi Cool Mouse. Hindi, Mighty Mouse. Mighty Mouse pala. Dati raw, meron si Coach Jimmy Mariano. Okay, parang Mr. Cool din daw ang tawag sa kanya before. Pero kapanahonan nila Coach Sonny Jaworski, naging coach ko sa Presto eh. 6'4" shooter talaga. Tapos ganun din daw siya pag tumitira. Ganun lang, walang emosyon. Yun yung pagkasabi. Pero that was before the PBA, I think. Na bansagan siyang ganun. Let's talk about the history and journey ni Mr. Cool. Saan nagsimula ang basketball sa buhay ninyo? Yes, ang father ko mahilig mag-basketball, though hindi siya umabot ng matataas na tournament. Mga interdepartment. Siguro doon ko nakuha yung paglalaro ng basketball at an early age of siguro 5. Mahilig na ako mag-basketball. Tsaka yung memory ko. Kilala ko yung mga players. Kaya nga minsan akala nila kasabayan ko dahil naaalala ko yung mga ganun mga players. Then meron akong kamag-anak, second cousin ko, si Amang Ladores, who played in the PBA din, yun, panahon pa nila Coach Sonny Jaworski yun. I think sa sa Mariwasa yata naglaro siya. Then nagmika pa. So ganun katatagal, no? So yun, nahilig ako maglaro ng basketball siguro dahil sa blood namin meron ganun. Yung father ko nung nataas ng basketball, nag-tennis naman. Okay, ang ginagamit ko tennis ball. Tapos ginawa niya ako ng ring na alambre lang. Doon ka nag-shoot? Oo, kasi tennis ball lang. Tinuturuan niya ako ganito yung kaliwa. Ganito yung left sa
kanan, doon sa labas lang ng bahay. Nagtuloy-tuloy dito sa lugar namin sa may kasi ako from Valenzuela, Metro Manila. So doon ako naglalaro-laro. Then eventually mga tournament na mga Mosquito, sinasali niya ako. And then na-enroll kasi kami sa San Beda. Doon na medyo yung intramurals maganda pinapakita ko. Nakita ko niya ni the legendary Coach Ato Badulato, the late Ato Badulato, San Beda. Doon kami, I was in grade 5 then. Yeah. Naku, ang kumausap pala sa akin si Dindo Pumaren kasi ahead sa ahead sa akin si in grade school, siguro grade 6 siya, grade 5 ako. Siya kumausap sa akin. Plana, ka. Kilala ba ako? Hindi. Hindi ko kilala. May tryout. Pumunta ka ganitong oras. Alas 3. Sabado. O sige. Hindi ko alam ibig sabihin ng tryout. Pumunta ako nag-BS. Wala kang dalang practice. Hindi ko alam Ano yung tryout? Di ba? Pumunta ako ron. Nakita ko si Ato. Siguro nakikilala niya dahil ako yung batang magaling maglaro sa grade 5. Asan yung uniforme mo? Hindi ko po alam na maglalaro. Umuwi ka na. Bumalik ka sa Lunes. Balik ka? Bumalik ako. May dala na ako na uniforme. So nag-tryout ako. Nakuha kami. Okay, mga maliliit na tournament muna sa loob ng Mendiola, yung mga schools doon. Then Seiya pang tawag doon, nagkaroon ng Prada, tapos yung Prisa, then nagsimula na yung NCAA Juniors. Ayan, naging kakampi ko na sila Dindo Pumaren, si Ronnie Magsanok, Eric Altamirano, Benji Paras, Maki De Hoya. Yun, malakas yung team namin. That was in 1982. Meron pang isa, yung Mike Manjosca na hindi nakapagpili pero napakagaling during sa mga high school. Yun. After noon, college, San Beda pa rin. That was the time na nag-withdraw ang San Beda sa NCAA. Kasi yung championship namin, that was in 82 with Letran. Would you believe na juniors championship, closed door? Bakit daw closed door? Masagan Riot Riot juniors na lang Riot pa, batuhan dito. So nag-close door. So eventually kami nanalo. Sino kalaban ninyo? Letran. Oo, medyo matindi yung labanan. So dahil sa nangyari, puro magulang ba yung nag-riot? Ano yung talo to? Well, yung the players and yung mga yung mga estudyante. Okay. Hanggang labas. Malapit bang rivalry nito? Oo. Pag yung sasakyan mo merong San Beda sticker, basag. Naku. Takot pala dati. Kaya kung may sasakyan ka lagyan mo ng Letran. Tanggalin mo na lang pag-uwi mo. Ganun na nangyari. So, after that, nag-champion kami. Yung mga pare, decided na withdraw na tayo. Batch namin yun. Umalis sila Ronnie. I think sila Ronnie nag-graduate na, nag-UP na. Kami naiwan. Kami nila Benji, ni Maki De Hoya. Si Dindo naman, dahil bubusin na lang ako, medyo matanda ng konti sa amin, na over na sa juniors, pinaglaro na naman ng seniors. So, kasi sayang yung year. Sayang yung year. So, yun ang nangyari. Then, for a while, nalipat ako sa FEU. Okay. Pero hindi ako nakapaglaro ng UAAP. Ako, Coach Jerry, gusto ko lang pong na ang galing na si Sir Dindo ang lumapit sa inyo nung grade 5 kayo. Pareho kayong posisyon. 'Di ba? Pareho kayong point guard. Yes, so walang ganun bang klase si Sir Dindo? Parang wala siyang pakialam kung ikaw yung pwede kang pumalit sa kanya kasi point guard kayong pareho tapos siya yung nag-invite sa iyo na kasi by that time si Dindo talaga maaga pa lang nasa San Beda na ako bagong lipat, grade 5. So syempre naman doon sa corridor katambay yun. Lalakad-lakad ako pag-break. Lahat ng floor, niikot ko. Kahit hindi na namin section, di ba? O yun, tinawag niya ako. Yeah. Mabait ba siya talaga na ganun ka? Mabait naman kasi parang dito. May ganun parang di kita invite kasi baka paltan mo ako. Point guard ka din di ba? Isa pa yung nag-invite ka. Sinabihan siya siguro ni Ato na puntahan mo dahil
dahil nandiyan sa lugar, sa ano mo, kasi grade 6 siya noon, ako grade 5. So, baka makita mo sa ganito. Kasi si Dindo noon, kumbaga siya na yung pinakasikat doon during yung elementary kami. Kaya siguro siya yung isa sa pinaghahanap ni Ato ng mga ng mga pwede mag-try out do sa team sa elementary. So doon nagsimula yun. So fast forward, ayun na. After doon, nagano kami, college, then yun, first year college ako, naglalaro ako doon nga sa San Beda, wala kaming tournament. Binuo pa ni Ato yung tournament, yung MMBL, Metro Manila Basketball League. Kung hindi binuo ni Ato, wala kami. At yung Basketball League, tuwing October nagsisimula kasi hinintay mo na matapos si NCAA, NUAP para ibang schools makasali. So gano'n, wala kami liga. Even si Lasal wala pang liga, kaya minsan lagi kami may dual meet with Lasal. Si Lasal naman nag-withdraw rin sa NC. Naghihintay pa sa kanila sila ng clearance na makasali sa UAP. So wala rin kami nagdo-dual meet noon. So yon, naglalaro ko, nakita ko nung second cousin ko, si Amang Ladores nga, try out ka sa ganito, Rizal Athletic Club, sa PABL naman. Okay? So, pinag-try out ako, natatakot pa ako. Ano gagawin ko ron? Basta maglaro ka ron. Kilala ko doon. Siyempre, ex-PBA na siya ron . So, luckily na nakuha ko. That was in 85, I think. I was then in 85, 60, siguro mga 19 years old. Simula ako hanggang sa nagtuloy-tuloy na sa amateur ko. Tapos nga dahil nga sa F yun, hindi ako nakalaro, tuloy-tuloy na lang ako sa F sa amateur. 1989, naging member ako sa RP. SEA Games. Yun yung team na who won the silver medal. So ang tagal naming ang tagal naming dala-dala yun, na kami lang yata yung kapag sa SEA Games, alam mo yung Pilipinas, malakas. Gold dapat Gold dapat yan. Sa Asian Games, medyo malakasan yan. Pero yung SEA Games, dapat gold, kami lang yung silver. Buti na lang. Hindi naman buti na lang. Natapos na. Kasi nakaraan din ng silver tayo sa SEA Games. Kalaban Indonesia. Yeah, yun yata. So, nawala na yung burden. burden na kami na pag-iisip. Then, 90, I entered the PBA. Sa Presto Tivoli. Yes. Okay, naging teammates ko sila Alan Kaidik, Abby King, Manny Victorino, magagaling. The late Arnie Tuadles, Onchi de la Cruz. Naku, magagaling nag-warm siya. Willie Generelao, okay, Padim Israel, Joy Carpio. Yan. Ang mga bata-bata si Salderia Lubit, Peter Howe. Yan, yun yung kasabi ko kasi si Peter Howe. Teammate nyo si Alan Kaidik, tapos mga shooter din yung iba. So, ang dali ng buhay nyo na, madali ba yung buhay ng point guard? Ang ganda ng assist ko ron. Yung average ko ng assist. Kasi talagang Oo. Matik mataas ang average niya. Parang Randy Del De Ocampo. Talaga, na-mention po. Kaya si Alan talagang pure shooter. Si Randy Del naman, labas at loob to . Di ba? May galaw sa perimeter, may galaw sa 3 points . Yun. Maganda. Tapos doon, nabiyayaan, nanalo tayo ng Rookie of the Year. Then nagtuloy-tuloy na, nag-disband ang Presto, nabili ni Santa Lucia ng realty ng 1993. Okay, pumasok si Jun Limpot. Yung team namin nun sayang kung hindi nag-disband Kung hinintay lang dumating si Jun Limpot, biro mo lineup namin nun. Nandun na si Bong Hawkins, Berhel Meneses, Salderia Lubit, Alan Kaidik, tapos papasok pa yung Jun Limpot. Tapos iba pang mga kahit paano, yung mga veterano, nandun yung mga Manny Victorino, Abby King, malakas talaga. Malakas. So ang ganda ng nicknames nyo lahat. Triggerman, Mr. Cool, Aerial Voyager. Diba? Chairman of the board, Abby King. Chairman of the board. Sa pangalan pala, panalo lagi kayo. Army Tuadles, nandun pa. Ang galing-galing ni Army Tuadles. Diba? Recently nga, naging sa 50 greatest. Si Abby King, si Army Tuadles, Manny Victorino, di ba? So, yun, tapos nag-Santa Lucia. I played sa Santa Lucia for 5 years yata, 93 hanggang 98. Na-trade ako, nagkaroon ng trade with Shell. Palit kami ni Ronnie Magsanok. So, nung nandun ako noong 98, nanalo kami ng championship by the end of the year. Then, nung All-Filipino, the following year, yung 99, nanalo na naman kami ng championship. Then yun, nagtuloy-tuloy na.
At siyempre, sa sobrang tuwa nung management kasi yung Shell alam mo naman, Randall, sa PBA, the most prestigious is the All Filipino Di ba? Pag may import kasi, bentahe pag magaling ang import mo Di ba? Mga 70% binibigay mo sa kanya. Pero pag All Filipino, Pinoy yan so showcase mo yung galing mo, no? So si Shell nananalo ng championship with Bobby Parks. Di ba? Ang galing na import. Kami nanalo kami sa All Filipino. So yan yung something na extra proud kayo. Yes, tuwan-tuwa ako noon. At siyempre, pa-expire tayo noon. Maganda-ganda yung nakuha natin. Maganda nakuha natin. Maganda na kontrata siguro noon. Pero ang galing, like point guard that will win the Rookie of the Year. Parang at that time, yung parang point guard position, sino yung mga kalaban nyo at that time sa Rookie of the Year? Noon? Well, ako second round pa nga ako The first pick was Apit Howe, then si Andy De Guzman sa sweep ang kumuha. I think si Jun Reyes, kapatid ni Coach Chot. Halos lahat doon yung batch namin noong 89 sa RP. Sila Bogs Mejos, sila Dodong Pustanes, Guido Babilonia. Yun yung to name a few. Yun yung nakuha ko dahil siyempre kahit papano nung nabigyan ako ng break siguro may mga games na maganda nilaro ko. Actually si Peter Howe maganda rin nila kaya lang siyempre alam mo sa isang team pag may alang kay di ka at kaposition mo yung bentahe ka naman. Kaposition kasi Peter was playing number 2 position. Parang kay Dick. Kay Dick yung ang ang naglalaro ng mga panahon na yun So, ang naging problema ni Peter yung playing time. Ganun na nangyari sa Peter. Nakalaro ka ng may minutes ka, no? Kasi si Onchi tsaka si Willie, nagsimula muna ako ng third guard pero daan-dahan nakuha ko kasi binibigyan naman ako ng break ni Coach Jamie Mariano. Yun, nung nabigyan ako ng break, nagtuloy-tuloy na. Okay, kahit papano, nakapag-perform tayo ng maayos at siguro yun yung mga nakita ng mga bumoto. Kasi Rookie of the Year, then Finals MVP. 99. Pero nung time na yon, nung Kuya Jerry, pumuposte-poste ka na niyan. 'Di ba? Ang point guard dati, 'di ba, kailangan malaki. Tapos kailangan marunong pumoste. Ganun dati. Yes, pero nung rookie year ko hindi pa. Siguro nung siyempre nando ka pa naman taga facilitate, taga-pasa ng bola. Kaya nung nakita ko na parang meron ako nakita ko sa sarili ko, medyo maganda yung footwork ko Okay? So, tingnan ko, ano yung advantage ko. Kahit papano, malita ko pero pag sa ibang mga guards, malaki ako Although meron ako mga kasing height na guards, pero ang guards kasi, sanay yan sa bulig-ligan Di ba? Full court press. Hindi naman sanay pumoste ng bumantay ng post player, di ba? So siguro nakuha ko yung advantage ko ron. And dati, meron pa tinatawag na illegal defense. They don't allow the team to play zone. So, kaya may tinatawag na 3 seconds illegal defense, di ba? Illegal defense. Kailangan tama yung pwesto. Tama yung pwesto. Alam mo yan, may mga may mga spot yan, di ba? Pag kailangan, parang 3 seconds yan Yes. Ikaw din, you're allowed na iwan mo yung bante mo on the weak side, okay, ng a certain distance for 2 seconds, bago mag 3 seconds, then balik ka. Pag hindi ka babalik, diretso mo na, nadodouble ka doon sa may bola. So doon, yun, medyo doon nakakakuha kami ng advantage. Sa ganun Kasi minsan nagpo-poste kang ganyan. Pepikan mo. Pumipik ngayon kunyari, let's say may isang player, nakikita ko, sumasag na gano'n, tuturo ko sa referee. Pag turo, babalik sa bantay niya, atakihin ko na ngayon. Kasi babalik sa bantay atakihin ko na ngayon yun. Gano'n, sa basketball, gano'n. Hindi naman lahat puro talent Yes. Kailangan, IQ yan. Tsaka dati, parang bawal yung alanganin ka. Kailangan kung double ka. Dumobol ka. Dumobol ka Correct, na. dumobile ka na. Tapos kung rotate ka, rumotate ka. Rumotate ka na, Galing. Hindi ko naabutan yun Yung illegal defense. May mga may mga imaginary lang yan, referee lang nang nakakaalam. At kami rin siyempre nalalaman namin. May isang block na yan. You're allowed to
leave your man one block away lang. Hanggang dyan lang yan, pwede ka sag ng konti. Pag isa pa, binibilangan ka na ron. Minsan si referee, nakakalimutang tumawag, tinutulungan namin, 2001, 2002, siyempre, nalaman ba? Babalik na gano'n. Doon kami atake, gano'n ang pag-gano'n ng ano eh. Ngayon, minsan naman, pag talagang hindi mo alam kung babalikan na, itakbo mo na ng ano, idiretso mo na ng double team. Gano'n yung illegal defense. Okay, sa NBA din, meron din dati nun. Yes. Ngayon, siyempre, dahil naman siguro, dahil pagdating sa international, wala namang ganun. At nahihirapan din ang mga PBA players na pag kinuha mo sa RP, mag-a-adjust na naman sa nasasanay sa illegal defense, mag-a-adjust sa playing zone, tinanggal na yun. O mag-zone na lang. Di ba? Para yung adjustment, hindi ganun kahirap. Severe, Oo, hindi ganun kahirap. Ito, pagpasok nyo po sa PBA, kasi dati daw noon talagang physikalan. Gaano ka physikalan ang PBA that time when you started playing? No harm, no foul eh. Oh. No harm, no foul. Oo. Sinong nag-welcome sa inyo sa PBA? Sa isayo pa lang meron eh. Sa team na si Tivoli, siyempre si Ochi, welcome to the PBA yan eh, di ba? Kailangan mo. Basta okay lang naman yung mga tama-tama eh. Basta wag lang yung parang threatening eh, di ba? May injury na. May injury na, threatening, di pwede nga. Ako minsan kayo, alam mo naman si Coach Sunny Jaworski. Naisahan ka. Welcome to the PBA. Ano yun eh, kalaban namin ng yun nga, Hinebra, no? Masama laro ni Onchi tsaka ni Kuya Willie. Ikaw ginamit. Sabi ni Mr. Gotaw, yung team manager namin, Jimmy! Pasok mo, Jerry! Hindi, pasok ako ngayon. Jerry talaga. Ako, dito Pantay ko si Coach Sunny. Si Coach Sunny, 20 years older than me. So pumasok ako sa BBA 22, 23. Siya 43 na. Siyempre yung lateral, medyo mahina na. Pero malakas sa sa karate, sa chop, di ba? Di-dribble mo yan. Siyempre, pag bata ka, dala-dala mo? Yung bilis, di ba? Yung change of direction. Nalulusot ako, pero naririnig ko yung hangin eh. Hindi lang ako tinatamaan. Lelepaw ka na, pasok! Tapos, dikit na yung laban nun eh. Would you believe, nasa loob ako. Ang mga last 4 minutes ng laro. Hindi ka pa nilalabas? Hindi, nalabas yun, magandang laro ko. Tapos, makakashoot yung Hinebra. Lamang kami yung 3 eh. Tapos, nag-time out. Time out, presto. Sabi ni Coach, ni Mr. Gotaw, Jimmy, hanggang hindi bantay, rookie. Siya kaya bola. Siyempre, ikaw, may kakampi ka ng mga star. Arnie Tuades, Alan Kaidik, Abby King, tsaka si Saldi at pwede umangal. Pero alam mo, sinabi, sige, kung kaya mo, sige, sa'yo. Biro mo, mga star. Sabihan ka na gano'n. Sabihan, sige, kung kaya mo, sige. Taas kumpiyansa ngayon. Taas ang kumpiyansa, di ba? Ito na, ginanong ko naman si Coach Sunny. Lusot na naman. Layup. Layup. Halos abot ko yung ring. May lipad ako. Illegal defense kasi nakabukay. Yes. Alam mo, pag illegal defense, pag magaling mag one-on-one, advantage ka. Advantage ka. Kaya sila Samboy, sila Bong Alba, nagliliparan, di ba? Hindi ka pinaul. Wala pa. Time out, Hinebra. Lamang kayo lima. Napatime out mo. Nakaganyan kami. Nakaupo ako. Yeah, player. Naka-sister ko pa sa likod. Hanggat hindi bantay. Kanya bola. Okay, gumagawa sila Alan. Titi na. Tapos yung time out, bola lang bola lang. Never naman. Naka 3 points. I think it was Chito eh. Roy Saga, 3 points. Dalawa na lang ulit. Dalawa lang, pinasa sa akin yung bola. Pagpasa yung bola, Rudy Distrito. Nagiba, gumagayan ako. Sumusundot ng bola dito sa giliran. Nakaganon. Dribble Totoo! Hindi tumatawag ang referee. Talagang sakit. Sinusundot, malambot yung dito natin eh. So ang ginawa ko, naibaba ko hanggang mid-court. Bigla ako nag-create ako ng separation. Kunyari, dumrive ako mabilis. Sabi, step back ako. Nagkaroon ngayon ng separation. Ayun na. Ginanong ko na ngayon. Yung head and shoulder take. Lusot, iwan. Pag ganyan ko, abot ko yun. Pumapasok si Coach Sunny. Dinaanan ako rito. Hindi, nasa weak side eh. Kaya pala pinabantayan eh. Pag drive ko, dinaanan ako rito. Bag! Ito, tsaka ito. Wala una. Bagsak!
Paul Jaworski. Lapit sa akin. Okay ka? Nakala. Opo. Okay ka? Okay ka? Sabi nila, Abe, pambihira naman sana yung bata eh. Paul, yung duty Paul eh, di ba? Mga bagay nila, nag-uusap-usap sila. Pero, yun, nangyayari yun eh, di ba? Yun ang yung mga aking welcome moment. Yun. Sa Jaworski experience. Sa mga nagkwento sa atin, 2 points na si Jaworski, si Senator. Bong Rodena yung isa. Si Coach Bong naman yung isa. Nag-pop daw yung ribs niya. Ganun talaga. Tsaka yung no harm, no foul na yan, pagpasa may bola, pag pinasa mo yung bola, kakat ka, di ba? Di pwedeng isang cut ka na, nakatingin ka sa bola. Nakatingin, bag! Tatama. Kaya pagpasa mo ganyan, kamakat ka. Alisto. Kasi siyempre, titing-ting kang ganyan. May dadaan na ka, kunwari, kakat ka rito, kunyari, nakaganon. Tama ka rito. Minsan, gaganunin ka. Wala lang, Kaya kailan nakahanda ka rin. Listo ka. Dati, no? Kumbaga, ang dami mong iisipin dati. Maglalaro ka na. Inisip mo pa kung sasaktan ka, paano ka iilag, paano protektahan sarili mo. Talagang all-around player ka nun and survivalist. At saka, mahirap kasi hindi lahat ng player kaya yun eh. Kaya na sinasabi nga niya, na pag nakapokus ka sa isang gagawin mo lang, yung gano'n na iniisip, baka tirahin ka. Minsan nawawala ka sa focus, iniisip mo, baka tirahin ka eh. Birang-bira lang naman yung mga gano'n na magagaling na player eh. Na nakikipaglabanan all throughout the game pero mataas na laro. Sila Calvin Abue, baka makapagganyanan yan. Nakikita mo, andyan pa rin laro na. Pero may mga players sa talagang hindi sanay sa ganun eh. Di ba? It's either bumabay laro o mapilitang gumante. Tapos lalong na pumopokus sila doon sa gante instead na mag-focus sa laro nila. So mahirap din talaga nung panahon nun. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Ako gusto ko mag-focus muna doon sa rookie year ni Sir Jerry. Sino ang mga nagme-mentor sa iyo at that time as a point guard? Meron bang player na that you look up to that will always give you advice, ganyan? Or? Well, siyempre, ang malaking naitulong sa akin dyan, yung kakampi ko. Okay? Si Willie and Onchi. Si Onchi naging finals MVP yan when he was playing sa Manila Beer, no? Nung nag-champion sila, si Ramon Fernandez and kilala niyo si David Third Kill, yung Boston Celtics yun eh. Nag-champion sila. Finals MVP, magaling naman. Si Onchi, tinuturo sa akin paano ka wag matakot maglaro. Kasi si Onchi, brusko maglaro yan eh. Si Onchi, pag dubilid, nakauna siko eh. Bago nilagay. Ang ganun. Sinisiko mo ba? Hindi. Ba't para saan yan? Kung lalapit siya. Kung hindi, nakagalang naman ako. Ganun lang ng ganun, di ba? Si Willie naman, okay, yung yung court vision niya, tsaka paano niya inaalagaan yung mga teammates niya. So yun, sinasabi sa actually sila yung nagsasabi sa akin eh, kasi ganito. Ang kagandahan kasi sa Presto, yung transition ba na alam nila ito yung next guard, instead na threat sa akin to, tirahin ko to. Hindi eh. Sila, mini-mentor ka nila kasi alam na nila na talagang gano'n ang buhay ng ng player. Okay? Daan-daan. Even yung mga big man namin, yung mga actually lahat na nakakampi ako na veterano eh. Ganun eh, wala kasi iniisip ko, 'di ba, baka prima donna na parang mababait sila, no? Dito talagang ginaguide ka. Si Saldi na Relubit na who plays center ginaguide nila Abby King yan, nila ni Kuya Manny Victorino. Kaya rin yung team nanalo. Kaya nanalo rin yung team. Nagtutulungan. Yeah, would you believe nung All Filipino, kami, ilang teams pa lang ba nung I think 8 teams pa lang noon eh. Ngayon 12 na, no? Meron kami time na talagang nag-10-0 kami eh. Pero malakas doon yung Pure Foods. Yun yung pasok nila nila sabay-sabay sila Alvin, Jolas, Nelson, Dindo, Ben Capasio, Jericho Diniera. Sila yan malakas yun team na yun. Sila yung nakalaban namin sa
finals nun umabot ng game 7. Uy. Sa amin yung odd number, kanila even. Palitan. Oo, palitan talaga. Very important talaga ang game 1, no? Oo, important talaga ang game 1. Yun ba yung sinasabi mo? Ano ba sila? Kasi di ba nakuha niyo yung game 1, no? Di natin alam kung kailan papalabas to, pero tingnan natin kung gaano ka-importante yung game 1. Hopefully, baka mamaya, pag pinalabas to, nag-grand slam na to. Oo nga. Sana magdilang ang hell. Sana. Malakas ang San Miguel eh. Itong matchup nyo with Pure Foods, like, how did you prepare for them? Kasi yung talagang mga bata yes, pa. Kung titignan mo, okay, buo na agad yun eh. Rookie itong, mga rookies itong sila, actually hindi naman rookie, mga bata eh. Okay? Young bloods nga, di ba? Sila Jolas, sila Alvin, Kalakasan, no? Versus itong sa amin na combine ang dami. May veterano, okay, at may mga bata. Okay? Dito kasi karamihan talagang gumagamit, ang nagagamit yung mga bata. Okay? Although nandun pa si Al Solis, nandun pa noong mga panahon na yun. Nadala namin sa experience. Si Dindo Pumarin sa kabila. Sa kabila si Dindo Pumarin. Kamusta naman yung matchup ninyo? Ako nagalit sa akin si Dindo. Talaga? Oo. Sabi niya, dapat di na kita in-invite sa tryout. Nagdadala siya ng bola. Kalaban pa tayo sa finals. Kalaban pa sa finals. Nagdadala siya ng bola. Siyempre, pag magkaibigan, pagdating sa, alam mo naman yun, kahit pagdating sa kaibigan, kahit kumpare mo yun siyempre, gulangan. Makagulang ka ng isa dyan tapos mawala siya ng focus ng mga 2-3 minuto. Ang laking advantage siya nun Nagde-dribble siya. Pag dribble niya ito, naganon ko ng paa. Naganon o ginanon? Nasabi ko, naganon na nga. Na-sprain. Na-sprain. Anong game to? Game 2 yata. Na-sprain. Naku, nag-iikot si Dindo. Masakit. Talagang namaga. Nangyari sa kanya. Ngayon, nangyari yan sa tapat ng bench namin. So, doon nangyari. Ito yung 2 court, di ba? Dito yung bench ng Pure Food. Siyempre, nilapitan ko. Doon nangyari. Binuha si Dindo Mula doon, hanggang papunta ng bench, lahat ng mura, inabot ko. Kay Dindo? Oo. Dito, sabi ka, fellow San Beda di ba? Hanggang doon, sinabayan ko, walang ginawa ko. Piyay ka. Dami. Kung binibilang ko, dami binumura ako. Nagkatagalit sa akin. Wala pang mga text sa cellphone, di ba? Telepono lang. Telepono namin sa tindahan pa makikitawag ka sa tindahan So, walang time para, pasensya ka na. Di ba? Hindi ka nakikita. So, nakita. Minsan magkikita kami. Yung nakarecover na siya. Wala yata siya ng isang laro lang. Nung nagkita kami, diretso. Siya dagat sa dagat. Nakanisnab ka. Isang buwan yata. Natapos nila. Isang buwan, di ako pinakausap. Di ako pinakausap. Pero eventually, nagano na rin. Di naman habang buhay. Di naman habang buhay. Kikita pa rin kayo sa party. Kumpare nyo, di ba? Magkumpare ba kayo? Magkumpare kami ni Dindo. Ngayon, okay naman kami ni Dindo. Pag naalala namin yun, ang tahimik siya pag ganun Pag inaalala namin yung mga ganun mga pagkakataon. Paano naman ang preparation for someone like Alvin Patrimonio? Like, sino ang bumantay sa kanya that time? If you will ask Alvin, okay, takot siya hindi man takot. Kumbaga, isa sa kanyang nakakakukuha ng kanyang galaw, si Abby King. So kumbaga parang Marquez sa Pacquiao, parang basa. Si Alvin, hindi mo matatanggal yung bola yan. Si Alvin, tawag na dyan, Carabao move. Matigas na yung bola. Pag dumouble team, ipapasok pa yung ulo doon sa gitna ng pasok ka na yan. Bahala ka mong tagain sa leg yan. Walang problema kay Alvin. Dusot siya. Ganun yun. Kaya Abby King, pag ginanon yung bola, tanggal. Magaling, no? Tanggal talaga. Malakas. Alam mo naman si Kuya Abby, Indian blood yun Ano ba to? Cherokee, di ba? Sa Amerika, may ang roots nun Kumbaga, malaki na Tsaka tough siya, tough. Pero si Alvin pa rin talagang kamador na. Pero nakuha namin yung numbers niya. Kumbaga parang hindi sa gaanong nalimitahan namin siya. Hindi sumabog masyado. Yes. Pero kahit paano, nandun pa rin yung puntos. Pero hindi yung talagang umaabot na ng mga 30. Hindi ganun nangyari. Ang nakakatuwa niya, si Nelson. Kagandaan ang lakas ni Nelson. Kilala mo si Nelson. Pure talagang din. nilalagay yung bola sa ring, di ba? Pag ganun lang, gaganon lang. Tapos, bata.
Ang galing mo, son. Bata no? Tinabihan ng free throw. Tinabihan ng Ardy Tuadles. Sabi niya, lakas mo tumalon. Hindi ba, kuya, lang. Ingat ka, baka maapakan mo ko. Hindi ka ba maapakan? Mental na ang approach, di ba? Mind games, no? Ingat ka, baka maapakan mo ko. Talong ka ng talon dyan. Gaganon ako. Tumitingin lang. Tumitingin lang. Hirap tumingin lang pag nakatingin sa pae. Gulayap, gano'n. Hindi, tsaka alam mo, nung game 7, injured si Alan. Nabali yung ni Alan. So, lahat iniisip, pure foods na. Oo. Kasi wala nang kaidik Walang kaidik. He was averaging 27, 25, 27. Oo. Kamusta ang dugout nung time na yung heading to game 7 na wala si Alan? Like, kailangan may isang magsasalita dyan. Oo. Siyempre, ando pa rin yung tip. Sinasabi, someone should step up or lahat tayo mag-step up ng yung level natin. Yun. True enough, lahat nag-step up, especially Arnie Tuadles. He scored 33 points. 33 o 35. Grabe yung Arnie Tuadles. Magaling pumoste yan no? Magaling pumoste, may soft shot. Pivot. Ang galing, tsaka magaling gumamit ng hindi siya flashy. Magaling gumamit Kontra-tempo, ika nga. Okay? Alam niya kung paano alam niya kung kailan yung pull up, alam niya yung pasugod na gano'n. Talagang hindi ka makakatalon. Magaling Tapos makakakuha ng mga end. Tsaka mga pihit-pihit, no? Pihit. Ang galing. Magaling yung mga pihit ng Arnie Tuadles. So, doon kami, nag-champion kami because of, primarily si Arnie, pero team effort pa rin. Kasi maganda na rin nila nung dapat na... Kumbaga kalat yung scoring. Yes, after Arnie, kalat si Willie, Nerelao, si Kuya, ganda na nilaro. Abby King, ang ganda na nilaro. Si Abby King naman, more sa siya sa depensa nga kay Alvin end rebound Okay? So parang perfect game halos. Yes, maganda considering na wala yung Alan Kaidig. At siguro, misa kasi yung hindi mo na pinaalam na wala si Alan Siguro yung preparation ng Pure Pose by iba di ba? Kung meron kong game plan na nandun si Alan, all of a sudden, adjust tayo ng konti. Wala si Alan, di ba? Parang ngayon, pag ganun, mas mahirap pa yung ganun, hindi mo lang sinupuputok Tsaka ang pinaghandaan mo, may kaidik yung kalaban. Yes, pinaghandaan mo, may kaidik. Hindi naglaro. So hindi pinaalam na hindi maglalaro siya. Pero alam nila na siyempre, hindi naman sinabi na na hindi siya makalaro di ba? Siyempre, alam mo naman sa game sa laro, hindi mo na kailangan i-announce. Sa ganyan taguan di ba? Hindi mo naman sasabihin na ganito pag ngayon, alam agad di ba? Dahil sa online. Kasi nung walang, yung ngayon, pag may injury, alam na agad na. Daming daming mga bubwit, nagkalat Oo, pag nadulas, di ba yung kay Butler na yung sa puwet, natatakot lahat kung makakalaro ba si, inaalam na agad kung yung resulta nung sa doktor, gano'n. Yung yung gumanon yung ni Brownlee. Pero ipinilit. Kay Brownlee, yung niya, ang alam ng mga tao, magpapalit ng import. Kasi nga, pwede ka magpalit ng import. Pero it will change nga the game plan of the, buti, hindi, doon na lang nalaman nila sa game 7. And siguro yung pressure of playing the game 7. Kasi yung lahat ng veterano namin, ang ganda na nilaro. Kasi sila mas bata. Sila, mga bata sila. Ito, alam nila lalo na yung pag-veterano, kumbaga parang medyo yung galaw mo alam mo ng pang game 7 to di ba? Nakita mo kasi lahat ng veterano namin maganda nilaro. Abby King, pagdating sa depensa, si Manny Victorino, si Manny Victorino isa sa mga big man na tumatakbo. Mabilis tumakbo. Ang dami niyang mga pass play, tinakbuhan namin yung Pure Pose, Ardy Tuadles, down low, pinapasa namin bola, bahala siya mag-create for himself and create for his teammates. Willie Nerelao, Onchi De La Cruz, yung mga veterano. Yes. Mga veterano rin nagdala. Nag-shine yung experience talaga. Yun ang magandang Pero siyempre, napaka ng Pure Pose. After that, tuloy-tuloy na rin naman yung Pure Pose. Nung nag-mature na rin sila. Diba? Ang dami rin championship ng Pure Pose, paano nila Alvin. Ngayon magkasama kayo ni Coach Jericho Diniera sa isang show. Yes, napag-uusapan niyo ba yan? Yung ganyang ano pa yung show niyo with sa Abante ito yung ang tag to Sport Talakan, it's every Mondays and Thursdays. Pag Mondays, may 3 basketball issue kami na tinatakel live. Okay, then tapos yung Thursdays naman may guest kami.
Okay, pero sinushoot din namin ng Monday para isang puntahan na lang sa studio. Oo. Okay, so bali Mondays and Thursdays siya. Monday live and Thursdays with guests. Sa Abante Online to mga sa page? Yes, sa Abante ano yan, DWAR radio kung sa radio sa 1494 sa tawag namin doon ng araw sa Talapihitan. Sa inyo Talapihitan. Diba? Sa Talapihitan tawag doon. Sabi ko, huwag niyo todo, baka mapatid yung sinulid. Kasi nasa dulo yun eh. Pag palakas mo, alala, nagre-repair ng radyo. Nagre-repair ng radyo. Sa may FB page din siya, nasa YouTube. Okay, yun, sa Abante. So, I think, nakaka 2.5 years na kami ni Coach Jerry. Mahirap yung live no? Mahirap yung live. May masabi ka lang. Alam mo yung live, dapat yan, kahit man lang 24 hours before, yung topics bigay sa'yo eh. Minsan nauhuli, nandun na kami. Ang sasagot natin dito. Kaya mag-iisip. Kasi kahit at least 24 hours, nakakapag-research kayo, di ba? Ano ka, mga kung ano yung mga pwede mong sabihin. Partida pa pala yung mga ginagawa. Saan nagsimula ang friendship nyo ni Sir Jerry Codiniera? Well, siyempre after, siyempre even yung nung sa amateur, magkakabit. Pero not that those, bati-batian lang. Okay, nagsimula yung nag-retire na yung mga PBA legends. Sama-sama na Sama-sama na kami dyan. Kahit sinong mga, alam mo naman PBA players, parang fraternity yan. Basta ka PBA ka, no problem, kahit sino ka pa. Diba? Tulutulungan namin. Ako, after retiring sa PBA, nag-politics ako. Okay, naging 3-term counselor ako sa Valenzuela. May mga malapit sa mga PBA, meron akong negosyo. Sige, ako bahala. Tulungan mo ako sa permit sana na ito, mapabilis. Hindi hindi dayain mapabilis lang sa pila. Kasi siyempre, pag nagpapakuha ka ng mga permits, di ba? Pang number ganito, baka lang mauna lang. Pero compliance, magko-comply naman Baka may ibang lakad yung iniisip. Hindi gano'n. Pero naisip ko lang, paano nag-umpisa yung idea ng show? Lumapit si Coach Jerry. Yes, Jerry din pangalan mo. Jerry din ako gawa tayong show. Si Jerry has been with Abante na for 5 years yata. Nagsimula siya dyan. Meron siyang, may column siya sa sa yung tabloid Nag-write siya. Nagsusulat siya doon. Tapos, uy, pare, nakikita ko. Lang yun. Lang. Baka may tagagawa ka litrato mo lang yun. Misa-misa, pag tinatamad, may tagagawa. Alam mo man, gano'n sa tabloid yun. Misa in-approach siya, tinawagan niya ako. Pare, baka pwede kang during pandemic, wala namang ginagawa. Ano ba ginagawa? Wala. Subo, lang, online, na gano'n, na Zoom, gano'n, whatsoever. Yun, parang may segment sport talaga tayong dalawa papasok tayo man to man with Jerjer. Man to man with Jerjer. Jerjer. Tapos tinanong ko, sinabi ko sa anak ko, Tito Jerry mo, Codiniera, inimbita ako sa man to man with Jerjer. Paano yung Jerjer? Alam mo ba ano ibig sabihin mo? Ba't ano ba yung Jerjer? Basta Jerjer nga naman. Jerjer. Sabi ko, pamali ko ba sa pangalan yan? So doon nagsimula, via Zoom. Yun. Ngayon, nasa studio na kami. Kaya medyo dumadami siguro yung mga followers, yung mga na tumatangkilik. Sa studio na kami ngayon. Ang na-mention di nga namin napag-usapan nandito si Coach Jerry. Parang chismisan daw. Yung mga chismisan ang topic nyo. Minsan kasi, pare, alam mo naman yung Abante, parang chismis yan. Papasok pa tayo tabloid, sa chismis. Tabloid yan. Nilang ng tabloid. Konting nung dati formal Formal ang sagot Nung bandang huli na, pare, sabi ng bubis ko, may ganito hindi ko nababanggitin Yung mga ganon, umaabot na kami sa ganon. Tapos lalo na pag may guest. Di ba? Yung guest, i-roast mo ng konti. Totoo ba na may hahanapan namin ng konti? Yung kinitinan. Pero bago yung taping itself, kinakausap na namin. Kung ano yung pwede. Tatanungin kita ng ganito. Wag. Sige. Ito, totoo. Yan, para alam niya sasagot. Alam niya sasagot niya. Mahirap yung Pero, baka mabigla. Biglang sumagot. Biglang na-stone hindi umusad yung usapan. Jerry, kung nandito sa show nyo si RDO, ano yung itatanong nyo sa kanya na mapapaha siya? Wala, mamaya na. Isipin nyo muna. Ang dami na sa amin na guest. Yung initial namin na show, yung
nagsimula kami 2 years ago, si Coach Alan, kaibigan namin ng guest. Tapos sunod-sunod na. Okay, sinisilip nga namin kung sino, pare, naubusan na tayo ng guest. Yan. Kasi minsan meron kaming hindi magka yung schedule, di ba? Pero hindi magtugma-tugma. Tapos pare, ano kaya mga masahista no? Bitayin na ako. Ano na lumalabas sa isip namin. Punta na talaga sa Jerjer ka. Hanggang si Sharon, yung mga fan ng PBA. In-invite na. In-invite na namin. Di ba? Kung sino-sino na in-invite namin. Maganda naman. Bolbo. Mas maganda. Bolbo. Masur. Nag-imbita kami si Alex, sila Kabiseo, panahon namin yun eh. Yun, nag-imbita kami yun para at least may guest. Minsan nauubos pag mga players eh. Okay. Eventually, pinasok namin yung mga mas marami parang nanonood, yung mga coaches ng mga liga sa barangay. Kasi pag sinare nila yan, mas maraming nakatutok, lalo na pag yung inimbita mo, sikat doon sa kanilang lugar. Ang dami pala. Sabi ko, yun, pampadami ng guest natin yun. Sabi ko gano'n. Kasi bisa nauubos yung yung mga... Pero everything about basketball. Yes, basketball lang naman. Basketball. Kaya lang, minsan, nagte-text sa akin si Jerry, pare tanong kaya natin tong issue na ganito. May nabasa ako eh. Pare, pang chismis na yan. Hindi, mild lang naman to. Mild. Kaya lang, baka mabrand tayo mga chismoso na nito. Chismisa na pala. Chismisa na, di ba? At least kahit pa paano, nako-control pa rin naman namin yung takbo ng show. Kasi ako na ba, ano ang mga chismis sa akin noon, may mga player na naninigarilyo during timeout. Nung panahon na, nung 80s, yan, may mga ganun daw. Na may sukbit na meron nagkwento na may sukbit na sigarilyo dito sa medyas, gano'ng pag-break. Meron gano'n ng araw. Meron nga pinalabas sa UAAP, no? Parang matagal na Lasal. Coach? Nagko-coach? Coach, no? Baka dikit yung laban. Sabi ko, baka dikit yung laban. Depensa mo! Si Boss Virgil yata. Yun! Si Boss Virgil. Di ba? Pwede paling gano'n, no? Sipin mo nung panahon nun, no? Kasi nga ba pressure na, 'di ba? Parang pero ngayon napakahirap na magtago sa bilis ng social media. 'Di ba? Minsan nga pag even sa hindi na sa basketball, how you carry yourself outside 'Di ba? Nung araw pag meron kang may nang basa sa'yo, sugurin mo 'di ba? Ngayon hello. Kasi may nakaganong video. Gagawa ng storya, puputulin, hindi naman yun talaga nangyari. Magmumukhang pangit. Lalabas kayo, hindi maganda, lahat ng basa, abutin mo, hindi naman pala yun ang pinaka-storya. Bago pa lumabas yung totoong storya. Ngayon, mas mahaba talagang pasensya, lalo na tayo, okay, na naglalaro ng basketball. Kahit sino, yung mga popular, di ba? Kasi, public figures. Yung iba kasi, ginagamit yan, alam mo naman, yung mga content creators it's for more the views. For the views di ba? Hindi naman yung tamang story di ba? Mas gusto nga nila may nagbabash kasi daming engagement lalo na mag-aaway. Daming engagements yung pinag-aawayan tayo sa mga ganon, cautious tayo sa mga ganon mga nangyayari. Minsan may nagbe-vape pa sa sa court. Ngayon may nagbe-vape di lang halata. May nagbe-vape. Hindi kasi madali kasi madali tago Tapos hindi naman masyado mausok yung vape niya. Well, kasi may mga coaches na alam mo ang player, hindi mo naman sila 24 hours kahit sabihin mo bawal-bawal, pag tapos nyo sa ensayo, alam mo ba ginagawa nila? Hindi rin naman Sabi nga isang coach namin, si Coach Nat Canson, sabi niya, hindi ko naman kayo mababantayan. Okay? Bahala kayo sa buhay nyo. But see to it, the next day sa practice, magagawa nyo yung pagagawa namin. Sa hirap ng mga drills o training, talagang iiwasan mo na Kasi, well, ang player kasi, yung kalakasan niya, pumasok ka ng 23 hanggang 29 o 30, lakas yan Di ba? Ako nga, nung naglalaro ko, 23, 24, pas may siyempre kahit paano, nakilala ng konti, aya dito, aya doon, mga kaibigan, umiinom tayo,
Minsan nga, nasabi ko sa sarili ko, hindi ako nagbe-best player pag wala akong hangover. Di ba? Kasi malakas pa katawan mo. Ang kondisyon, di ba? Yung mga kabataan, bata ka pa yan, lakas Di ba? Mas-sprain ka. Pagpag. Oo. Pag nagkaedad ka, pag nag-sprain ka, coach, pahinga ko muna. Di ba nung araw, not unless na talagang very grabe yung nangyari. Pero yung mga simpleng ganun lang, pagpag lang yan. Laro na yan. Tatadyak mo lang na gano'n, no? Papadyak mo lang, di ba? Higpit sintas, gano'n. Ngayon, nung araw, dahil malakas ka, kayang-kaya mo yung mga ganun mga di ba? Kahit magbisyo-bisyo ka Pero hindi mo alam, instead na hanggang dito abutin ng karir mo, nabawasan. Hindi mo lang alam yun Yes, kasi lalabas bata ka pa kasi. Bata ka pa kasi, di ba? Instead maglalas ka pala ng mga 12 years, 10 lang. Bakit? Inabuso mo Nung mga bata-bata ka siyempre, pag sikat ka, naku, alam ni Ronnie Del yan. Hanggang ngayon. Hindi ko yung... Di ba? Yung feeling mo, being invincible ka. Alam mo, invincible ka dahil batang-bata. Tsaka yung maraming mga temptation dyan, di ba? Dahil sikat ka di ba? Tsaka yung mga aya na mga barkada, yung mga ganyan, akala mo, talagang kaya mo naman. Kasi malakas ka pa. Yun ngang may disiplina ka na. Minsan, hindi pa maaabot yung gusto mong years paano ba kung abusado ka sa katawan mo, di ba? Correct. Oo, tama. Kasi alam mo, ang basketball, number 1 sport sa atin, pero akala nila ganun ang kadali. Di ba? Maging player. Di ba? Ang hirap ng isa, 3 oras yan. Yung 2 oras, puro drills, di ba? Takbo yan, tapos isang oras lang, game plan, tapos after pa niyan, or before. Shooting pa. And mag-gym ka pa may weights ka pa. Minsan, before the practice, bago yung 3 hours, mag-weights ka. Or minsan naman, after ginagawa, depende sa'yo. Okay, ako, tama, ang Shell, nung napunta ko sa Shell, after Ako, ginagawa ko before. Nasanay ka ng before. Kasi, tinanong ako, bakit before ka? Sabi ko gano'n, pag after kasi, hindi mo naman makausap yung plates Huwag kang magpabigat. Ang hirap na ensayo namin kanina. Nakakausap mo ba siya? Ang hirap bumuhat pag galing ka na sa ensayo. Pagod ka na. Kaya ako, before, tapos kapag pacing ka na lang after during the practice, di ba? Minsan naranasan ko yung after hindi ka makabuhat lalo na pag pinatay kayo doon sa training. Ang hirap ng training. Akala na, masarap maging basketball player. Bakit hindi? Number 1 sports yan. Pero yung level namin na inabot yung PB, akala nila ganun-ganun lang yun. Napakahirap. Ako may question sa sapatos. Kung nakikita niyo yung mga sapatos ng mga batang players ngayon, tapos kung may sapatos kayo na gano'n during the 80s, kasi yung mga sapatos doon, parang flat pa, gano'n, hindi siya yung gano'n ka, sa tingin mo, mas mabilis kayo, mas maganda yung laro nyo noon kung ganun yung mga sapatos na gamit noon? It must be the shoe. May ganun commercial, di ba? It must be the shoe. Kasi may ganun paganda ng mga sapatos kayo, yung mga insoles, job soles. Do you think merong may yan? Siguro, mas komportable, pero... The game, wala, no? Alam mo, umabot ako nung araw sa amin, nakapaa Di ba? Lalo pag yung barkada mo sa labas ko alin, naglalaro kayong konti, uulan-ulan na. Nakapaa. Hindi naman magbabago laro mo Pero siyempre ngayon, yung technology saka yung science, kaya na sinasabi, dapat ganito, yung arch support, yung arch mo, dapat ganyan. Malaking tulong. Pero it doesn't mean na magbabago ang laro mo. Di ba? Hindi naman nakukuha sa sapatos yan Yan. Okay? Minsan nga, buti na, sabi mo yung sapatos na yan Alam mo, supply namin nung araw sa San Beda, yung Chuck Taylor na high-cut na kulay flesh. Yung flesh, no? Yung flesh, yung mataas. Wala ka ka-support. Wala yung tela, wala ka ka-support, no? Tapos yung sole niya, tarang lang, no? Ano ba siya? Flat parang, lang. Flat lang yun ang namin. Ang supply namin. Tapos nauso yung mga Converse, yung mga, di ba, weapon, di ba? Tapos Adidas, di ba, Pro Model, yun lang naman ngayon marami na talagang na-introduce na kahit papaano
may tulong sa paa mo, pero hindi sa ilalaro mo. Oh. 'Di ba? Kahit papaano Komportable minsan yung mga naglalabas ang mga injury sa mga plantar fasciitis. 'Di ba? Siguro mababawasan 'yon. Mababawasan 'yon. Pero yung laro mo, nako, kung yun na laro mo. Oo, siguro medyo may no? konting reaction, may makakapag-react ka pa ng konti. May dagdag. Kasi komportable yung paa mo eh. Yes, kahit papaano may dagdag ganun. reaction. Oo. Tsaka yung yung cushion, no? Yun, kahit papaano may comfort. May comfort lang. Imbis na magkaka-bone spur ka, hindi ka nagka-bone spur. Parang gano'n. Yun, tama yung gano'n. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Kasi parang nakikita ko ngayon yung mga younger players o yung mga generation ng mga naglalaro sa kalsada, sa court, parang nakaano na sila sa sapatos na kailangan. Yes, mano sila sa sapatos eh. Meron niya akong kaibigan talagang ever since mano sa sapatos kahit walang makain, basta maganda sapatos. Gutom yun. Tapos makalipas lang ang mga ilang buwan dahil may bagong model na bebenta niya ng palugi, bibili niya yung bago. Akala ko iluluto yung sapatos. Para kainin. Di ba? Ganun ngayon sa sapatos. Malaking tulong na. Nagmumukha ka talagang dating mo, player ang dating mo, di ba? If they can afford na bumili, why not? Ba't natin sila pipigilan, no? Pero yung laro mo, nasa iyo pa rin yun. Di ba? Kahit ano suot mo, kahit nakabalat ka baka magaling ka maglaro, makakashoot ka Kaya ako, ang praise ko talaga more on the veterans, yung mga naglaro nung 80s, yung nung kalakihan ko. Kasi parang sila talaga yung naglaro for the love, and then sila talaga yung... Mahirap nun, walang mga tape. Wala masyadong tape nun. Wala masyado. Tapos pag na-ACL ka, wala rin Birang-bira rin, pero kung matitingnan nyo, kung maiisip nyo, birang-bira yung mga major injury before. Kasi hindi ganun kahirap ang ensayo Okay? Katulad kami, talagang light na light lang yung ensayo namin. May 1 hour na. Yung presto nung pagdating ko sa Shell, medyo yun na-introduce na yung mga yung mga playo-playo, di ba? Kapagod yun. Marami nang ginagawa. Pero yung mga before, hindi ganun. Puro drills lang dati. Nare-relax yung katawan mo Kaya birang-bira yung mga major injuries. Ngayon, left and right ang injuries nagpunta nga ako kay Dr. Canlas the famous Dr. Canlas sa yung orthopedic surgeon miyat-miyat raw meron siyang surgery di ba? At hindi lang basketball, iba't ibang mga sports nangyayari yun. Siguro nasa pagod na rin ng player. I don't know, baka yung yari ngayon ng kabataan yung unlike before, parang yung hindi ka sa pagkain din yan, no? Baka rin sa pagkain. Kasi nung araw naman, wala naman masyadong mga junk food Yes, baka yun, isa rin yun. Mga gulay, isda nung araw. Tapos alam mo, ngayon yung mga plyometrics, nung araw meron na rin yun Naalala niyo ba yung stations? Di ba? Parang may mga pupuntahan ka mga station, nakapila kayo. Sa court, di ba? Kanyari 12 kayo, station. May dumbbell dito, ito talon. Ito quickness, reaction. 1 minute. Pak. Lipat. Playo ngayon yun Pinaganda lang ang pangalan Yun din naman yun? Yun din naman yun Yun din naman yun. Di ba? Ang wala sila nung araw, yung duck walk. Tsaka yung nakalagay sa tenga mo lumalakad ka ng gano'n. Kasama sa tryouts namin yun Ang hirap, sakit dito. Yung pinagawa sa amin nung tryout, yun. After kayo patakboyin na matagal, yung last na pinagawa, duck walk, ang raming nag-cramps. Ang hirap. Ang hirap talaga pampalakas nung dito yun Tapos nung araw, alam mo naman, mga old school na mga coaches, late ka. Coach, pasensya. Anong pasensya? Tira. Piso. Hihipan mo hanggang dulo. Yung piso malaki pa noon. Sa kanya Parang hindi ka na malilate. Tapos training tayo para lumakas yung yung dito natin, calf muscle, Sige, yung ang tawag dito, yung hap. Okay lang yan, hap na gano'n. Hindi isang paa lang 4 na ikot mapulmasel ka. Titigas yan. Titigas talaga. Next.
Nako, nung meron kaming coach, ganun, sa commercial, inabsinan ko. Ngayon kasi controlled na yan. Oo, controlled na. Misa kasi, yun naman lamang naman ni science. Kasi alam nila kung hanggang sa lang ibubuga ng yung mga muscle mo na dapat kung ipupush mo, hanggang dito rin naman. Yes. Kasi magkakos din ng injury yan. Yes, magkakos din ng injury. Di ba? Meron ng kwento si ewan ko nakwento ni Coach Jericho Diniera, di ba? Yung layup daw na ganyan layup Ang ginawa, ang coach noon, si former Crispa player, nag-coach na si Coach Johnny Revilla. Layup. May layup daw. Taasan nyo. Okay, next. Naglagay ng bench sa ilalim ng ring. Hindi man, medyo advanced pa banda rito. Siguro sa may no charge zone. Doon nilagay Bangko. Bench. Ilagay nyo. Yung talunan nyo. Hindi, siyempre, ayaw mo sumabit pa mo? Oo, pag sumabit, maano ka ron. Oo, injure. Sa dami, sa pagod, baka ba na sumabit Tinanong, Coach, para saan yan? Kung sahurin kayo. Alam niyo paano kayo babagsak? Kung sahurin kayo. Oo nga naman, no? Oo, ganda. Mr. Miyagi pala nun, no? Kung sahurin kayo. Kung sahurin kayo. Galing ko, ano? Noong araw, gano'n, mga old school. Kung bumantay siya bangko. Oo nga, no? Ang ganda. Ang ganda ng yun, syempre, kahit paano yung mga coaches ng araw, may pagka old school, nabutan ko yan hanggang sa na-develop, nung nag-shell ako, si Coach Herc Calianta Alam mo, UP yan more sa siya yung more sa playo head siya ng ng isang sa UP na ang kanyang specialization yung muscle lahat ko paano development kung paano siya ginagamit hanggang sa mo pwedeng gamitin rest yun na-explain in a way malaking tulong even nga yung nutritionist di ba nagpaso ka na nung araw kainin mo yun alam mo presto namin first game kami maaga kami sa 5 o'clock nung 5:15 nando kami minsan alas 3 ando na kami 2:30 kami nila Onchi magpapabili na before the game papabili ng abnoy lechon. Hindi mga yung kwek-kwek. Makain kami yung fishball, kung ano na. Wala pang nutritionist na kinakain namin. Kwek-kwek, fishball, kikiam. Kikiam, may mga tabi-tabi, di ba? Ngayon, di ba, may mga may mga ang tawag dito, mayroong nutritionist na, di ba? May recovery meal, may mga kuno na, di ba? May sandwich, may pasta. May sandwich, may pasta. Ako nung araw, nung naglalaro ako, mami ko, may laro ka, kita, tanghalian mo, nilagang baka. Ang sarap niyan, baka. Hindi, matibay niyan. Yung pala ang baka, di ba, matagal, kaya wag kang kakain ng baka dahil matagal ma-digest, mabigat. Ako, baka pa Pero wala naman nangyayari, maganda pa nilalaro mo, no? Kaya kung iisipin mo, parang more dito lang. Dito lang naman. Sabi ng father, 4 na oras naman bago maglaro. Siguro natunaw na rin yan. Di ba? Ganon. Kaya lang kayo, marami talagang sobra ng sobra nag-evolve scientific ng basketball. Even sa even yung the system, the way they play now. Di ba? Dati, just dump it in the post. Pwesto kayo, bahala yung magaling kang poste. Kung may junior ka, di ba? Ganyan, pag na-double, kick out, tanda na kayo, tira, di ba? Ngayon, continuous yun. Talagang movement di dribble handoff, dribble drive, lahat na marami. So si player kailangan kondisyon din. Kasi mahirap din lalo kung depensa ka, habol ka. Di ba? Dribble handoff nanggagaling sa stagger screens, ang daming ganun Okay? At ngayon even sa weak side may movement. Dati sa weak side tambay lang. Di ba? Hihintay ka lang. Hihintay ka lang, di ba? Spot-up lang. So maraming pagbabago, nag-evolve na talaga ang basketball ngayon. Talagang hindi na siya per position Kaya nga tawag yan, parang positionless A certain group na nasa loob can play small ball and they can even play talagang may malaki na wala. And tinitrain na ngayon parang hindi lang ang kabantayan mo, kaposisyon mo, kahit paano, flexible ka, baka mamaya mag-switch, marunong ka bumantay ng ganito, di ba? Ganun na nangyayari yan So, in a way din, mas mahirap ang gawain ngayon ng mga player.
Di ba? Kasi ang dami mo na rin gagawin. So dapat physically prepared ka yan. Yun ang doon sa basketball ngayon. Gusto ko nga sabihin din sa nutritionist, ang hirap nung pumasok nutritionist mo tapos Presto yung team mo. Ice cream. Paano kaya? Di ba ice cream ang team ng Presto? Presto ba? Ice cream, diba? Presto ice cream. Sabi sa'yo, bawal lang mag-ice cream. Pero yung team namin, ice cream. Di ba naman nutritionist to? Pure foods ka, hotdog. Oo, hirap nun, no? Bawal lang hotdog sa nutritionist. Oo, hirap niyan. Beer, San Miguel Oo beer. nga. Gin. Oo nga. Ang hirap ng buhay ng nutritionist. Mahirap yung yan. Minsan nga yung yung meron pang PBA out of town may gano'n, may mga sponsor pa dati, mga McDonald's, mga ganyan. Kakain ka ron, di ba? Uupo lang kayo, bibigyan kayo. Yung na lang, meron kami nutritionist. Pasta na lang, tapos yung bawas pa yung meat doon sa sauce. Ano naman itong kakain namin? That's grease. Puro ka naman grease. Grease. Tapos may umorder ng chicken nuggets. Kinuha. Espanyol yung aming nutritionist na trainer. Grasa. Grasa? Grasa. Grease, grasa. So, Espanyol pa. Espanyol, ano kakainin namin, di ba? Alam mo, minsan, doon sila binabayaran. Baka mamaya, hindi na gawin yung trabaho nila. Lechon, bawal din lechon. Bawal ang lechon. After the game. Pero makakain mo lahat after the game. Diba? Pero ngayon, even after the game, may recovery meal nga no? Diba? Kaya bawal na rin lechon. Kailangan wala, di ba? Mga rin. Nung araw, di ba, lalo pag may out of town, di ba, after the game, dami, piyesta. May sponsor parang basurahan yung plato mo Bundok-bundok nilalagay mo lahat di ba? Kasi si player, malakas kumain ng player kasi nabe-bird naman nila sa ensayo, napakahirap ng ensayo. So, kinakain nila lahat ng gusto na makain. Pero ngayon, nowadays, I don't know, na rin kayo, di ba? Controlled na rin. Meron na rin kami nutritionist sa TNT. Meron na rin. May nutritionist na rin. Ito, yung hirap niyan, birthday ni MVP. Paano yan, nutritionist nyo? Nakabantay sa buffet. Siya yung tagalagay ng kanin. Bawal. Hirap na kasi may birthday yan Bantay sarado. Oo, natapos na ang natin. Nabitin ako, pero sana maka-guest din tayo sa show ni... Oo naman. Schedule natin. Pag-usapan namin yung mga chismisan doon. Baka mas mainit yung mga chismisan doon. Doon na lang tayo makichismis ulit. Tuloy natin doon. Please invite them again, si Jerry, sa show niyo. Yeah, I would like to invite po yung mga followers ng Balyahan. Manood din po every Mondays and Thursdays. 1 p.m. Sport Talakan sa Abante Radio po to, DWAR 1494 Radio. Mapapanood din po kami sa YouTube at sa TikTok. Supportahan niyo yan kasi dalawang veterano pag-uusap about basketball. Exciting yan. Yes. Nagla-live sila. Saka maraming salamat again. Thank you, Sir Yes, thank you for having me. Yung mga kwento nyo, it's a treat to the PBA fans ng ngayon at yung noon. Iba yung Sir, tuloy-tuloy na dati. kwentuhan. Hindi mo alam ano na pala, tapos na pala. Sir, balikan dati yung mga kwentong ganyan. Marami pang kwento kaya nakulang na tayo sa oras. Mamaya, magkwento tayo off the air. Game over, pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.